Natuturoan nga ba ang puso? Kaya bang dayain ng isip ang iyong damdamin? Paano kung wala ka ang lahat ng meron siya? Paano kung ang lahat na meron siya ay hindi mo kayang pantayan? Kung gaano ka kababa, ay ganun naman siya kataas. Kung gaano siya kakinang, ay ganun ka naman kadungis sa paningin ng iba. May pag-asa nga bang magtagpo ang langit at lupa? Kaya bang baguhin ng pag-ibig ang kapalaran ng tao? Ito ang kwentong inyong matutunghayan sa videong ito. Pero bago ang lahat, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw mga parikoy. Kung handa na kayo, umpisahan na natin in 3, 2, 1. Isang mapagpalang araw noon para sa masiglang binata na si Aris. Kaya naman, nagpa siya itong maglakad-lakad kasama ang kanyang kuya sa isang lugar na magiging mahalaga sa kanyang buhay at kinabukasan. Aris, ito yung sinasabi ni Papa. Kaya kanya pinasamahan dito sa akin para makita mo na. Bahala ka na ha, kaya mo yan. Masayang wika ng kuya ni Aris. Salamat kuya. Oo kuya, ako na ang bahala. Lagi naman akong handa eh. Idol kaya kita. Nakangiting tugon ni Aris. Bunso, tignan mo. Yung palabas sa building. Ang ganda. Bagay kayo. Panunokso ng kuya ni Aris noong makita nito ang isang dalaga na napakaganda na palabas sa building na tinatambayan nilang magkapatid sa oras na iyon. Kuya, ang ganda nga. Parang napana na ni Cupido ang puso ko. Kuya, sandali. Tumawag ka ng medic. Hindi ako makahinga. Biglang seryosong wika ni Aris. Bakit bunso? Anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Nag-aalalang wika ng kuya ni Aris. Tinamaan ng malala ang puso ko kay baby girl kuya. Hindi na ako makahinga. Nabihag na niya ang puso ko ng tuluyan. Pabiro pero totoong wika ni Aris. Sira ka talaga. Pero seryoso bunso, bagay nga kayo. Masayang panunokso muli ng kuya ni Aris. Oo nga kuya, para siyang anghel na nahulog sa lupa. Sana hindi pa taken si baby girl. Didiskartehan ko siya pag single siya kuya. Nakangiting wika ni Aris dahil sa pagkakataong iyon nga ay totoong nabighani siya sa dalaga at pakiramdam nito ay tila ba na love at first sight na siya. Oh, paano? Mauna na ako? O sasabay ka na pa uwi sa akin? Madami pa akong gagawin eh. Wika ng kuya ni Aris. Mauna ka na kuya. Tambay muna ako dito. Tapos ko naman lahat ng mga dapat kong gawin kuya. Tawagan mo ako pag may kailangan akong gawin. Sagot naman ni Aris. At nagpaiwan na nga ang binata at tumambay muna ito sa gilid ng building para pagmasdan ang dalagang nagpatibok sa kanyang puso. Ngunit nung nagkalakas na ito ng loob na lumapit at magpakilala sa dalaga, ay nakabalik na ito sa building at hindi na siya nahabol ni Aris dahil pinagbawalan na siyang pumasok sa building na iyon. Bossing, sino yung babaeng naka-blue na blazer? Anong pangalan niya? Wika ni Aris sa gwardya. Ay nako boss, hindi kami basta-basta nagbibigay ng impormasyon dito. Bakit? May kaso ka ba? Magpapatulong ka ba sa kaso mo? Mabuti pa, doon ka sa receptionist magtanong. Tugon ng gwardya. Dahil sa tugon ng gwardya sa kanya ay naisip ni Aris
na magpanggap na lang na magpapatulong ito sa isang kaso para makuha nito ang pangalan ng magandang dalaga dahil batid na ni Aris na baka sa law firm doon sa building ito nagtatrabaho. Excuse me po, mag-i-inquire lang po sana ako. Sa law firm po ba nagtatrabaho yung babaeng dumaan kanina? Yung naka-blazer ng blue? May idudulog sana akong kaso. Nakalimutan ko lang kasi yung pangalan niya. Wika ni Aris. Si Attorney Martina Villaruz. Yes po, siya po yung isa sa mga bagong abogado dito. Pwede ko pong tawagan ang sekretary niya kung gusto niyo pong mag-set ng appointment sa kanya. Tugon ng receptionist. Hindi muna. Balik na lang siguro ako. Salamat, miss. Masayang wika ni Aris, sabay umalis na ito na may ngiti sa kanyang labi dahil nalaman na nito ang pangalan ng babaeng bumuhay sa kanyang puso. Agad na hinanap ni Aris sa social media ang dalaga at sa kabutihang palad ay nalaman ng binata na single din si Attorney Martina. Sa paglipas ng araw ay palaging dumadaan sa lugar na iyon si Aris at tumatambay ito palagi sa gilid ng building para lang masilayan ang magandang dalaga. Hanggang sa isang araw ay nakaipon na ito ng lakas ng loob na magpakilala kay Attorney Martina, ngunit sa kakaibang paraan. Attorney Martina, may delivery po kayo. Wika ng gwardya, sabay abot ng isang bilao ng mga street foods kagaya ng isaw, barbecue, fishball, kikiam, kwek-kwek at iba pa, at sinamahan pa ito ng iba't ibang klase ng masasarap na sauce. Ha? Wala naman akong pinadeliver Kanina daw galing. Nagtatakang wika ni Attorney Martina. Aris daw po, attorney. Tugon ng gwardya at pinaiwanan na ito ng abogada sa kanyang opisina ang pagkain mula kay Aris. Mukhang may bago kang manliligaw, attorney. Wika ng isa pang abogada sa law firm. Sakto, gutom na ako. Dalhin ko na to sa pantry. Kainin na natin to. Wika naman ng isa pang abogado, naka-close din na Attorney Martina. Habang nasa pantry, ang tatlong abogado ay kinain na nila ang masarap na bilao ng street foods. Kakaiba ang lasa, no? Ang sarap. Hindi usual na lasa. Alam mo yun? Parang level up na street foods, no? Wika ng isang abogada. Oo nga, lalo yung mga sauce. Grabe, ngayon lang ako nakatikim ng ganito. Iba-ibang sauce. Unique for a street food, Na-curious tuloy ako sa Aris na yan. Sino ba tong boy na ito, attorney? Sunod ding wika ng isang abogado. Oo nga, masarap nga. I actually like it. Malasa. And very distinct yung lasa at saka yung amoy. Mabango at masarap. Nakakatakam. But wala akong maalala. Nakakilala ko na Aris ang pangalan. I need to find out kung sino siya. Anyway, let's enjoy the food for now, guys. Seryosong sambit ni Martina. Sa paglipas ng araw, ay nagpatuloy sa pagpapadala ng mga pagkain si Aris para kay Attorney Martina, ngunit hindi pa rin ito personal na nagpapakilala sa dalaga. Hanggang sa isang araw, dahil nakabisado na ng dalaga ang oras ng pagdating ng delivery, ay inabangan ni Martina sa lobby ng building kung sino ang nagpapadala araw-araw ng bilao ng street foods at iba't ibang Pinoy foods na masasarap. Teka, Kuya Guard, pabalikin mo nga yung lalaki, yung nag-deliver niyan. Bilis! Aligagang wika ni Martina. At mabilis namang hinabol ng gwardya ang binatang nakabisikleta na nag-deliver ng pagkain
para kay Attorney Martina. Hindi nagtagal ay nakabalik na nga sa harap ng building ang binatang nakabisikleta. So, ikaw ba yung Aris? Wika ni Martina habang tinitignan nito mula ulo hanggang paa, pataas pababa ng paulit-ulit ang binatang nakasando at nakashorts na may suot na tsinelas habang bumababa ito sa kanyang bisikleta. Hi, Attorney Martina. Ang ganda mo pala sa malapitan. Ako nga pala si Aris. Kinakabahang wika ni Aris, sabay abot nito ng kanyang kamay sa dalaga para sana ay makipag-shake hands dito. Why are you doing this? Who are you? Mataray na wika ni Martina. Ako si Aris Kalungsod. Alam kong weird ito dahil hindi mo ako kilala. Pero kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, pwede ba akong manligaw sa'yo, Attorney Martina? Nahihiyang wika ni Aris. Ay, siya pala si Aris. In fairness, gwapo si Guy ha? Wika ng kaibigang abogada ni Martina. I agree. The face card is on point. Di ko lang sure kung on point din ang status niya sa buhay. I mean, for our friend Martina, kaya niya ba? Pasimpleng pang-iinsulto ng isa pang abogado. I think, ikaw yung laging nakatambay sa gilid ng building. I always see you na nakatambay. Ano? Wala kang ganap? Well, I am not into someone as cheap as you. Makakaalis ka na. I am not wasting my time for a loser, pathetic jerk like you. Okay? Go away. Malditang pangmamaliit ni Attorney Martina kay Aris. Matapos marinig ni Aris ang mga masasakit na salita mula sa babaeng inaakala niyang magpapaligaya sa kanyang puso, ay napayuko na lang ang binata at dahan-dahang tumalikod paalis sa lugar na iyon habang bigla na lang tumulo ang kanyang mga luha dahil sa naramdaman niyang pagkadurog ng kanyang pagkatao sa oras na iyon. Ngunit sa hindi inaasahan ay nagulat si Aris sa sigaw na kanyang narinig. Wait, Aris, may kailangan kang malaman. Malakas na wika ng isang abogadong kaibigan ni Martina. Kaya naman napalingon si Aris at hindi nito tinuloy ang pagsakay sa kanyang bisikleta. Aris, kung ano man yung narinig mo from us, especially from Martina kanina, please don't take it seriously. Ganun lang kaming magbiro. It's a prank. Ginujoke ka lang namin, okay? Ang totoo niyan, pinapasabi ni Martina na gusto kanyang makilala at gusto niya sunduin mo siya dito bukas after work para daw makapag-usap kayo. Magbihis ka ng maayos ha, dahil magdi-date daw kayo. Sige, balik na kami sa office. We need to go back to work. Busy kami now, lalo na si Martina. Nice meeting you by the way. Nakangiting wika ng abogado. Dahil naman sa narinig ni Aris ay tila nabunutan ng tinik ang kanyang dibdib at unti-unting bumalik ang sigla ng kanyang puso sa oras na iyon. Kinabukasan ay naghanda ng todo ang tambay na binata sa kauna-unahang date nila ng magandang abogada. Matapos ang office hours ay nakaabang na si Aris sa harap ng law firm na pinapasukan ni Attorney Martina para sunduin ito sa kanilang first date ever. Flowers for you, beautiful lady. Maginoong wika ni Aris sabay abot ng napakagandang bouquet ng bulaklak para sa napakagandang abogada. A for effort. Bongga. My God, I can't believe this. He looks stunning though. Hindi siya mukhang poor today. Tumatawang wika
ng abogadang kaibigan ni Martina. Ang taray girl, mukhang yayamanin naman pala kapag nakaporma. Pwede naman palang i-display girl. Humahagik-hik namang sambit ng isa pang abogado. May mali ba sa suot ko? Martina, sabihin mo lang kung may gusto kang puntahan o kung may paborito kang restaurant para doon tayo kakain. Pero kung gusto mo naman, may alam akong masarap na kainan. Excited na wika ni Aris. Seriously? Inisip mo talaga na makikipag-date ako sa'yo? Good try ha? Just to let you know, alam ko ang mga kagaya mo. Oportunista, manluloko, manggagamit. Ano, pinagmamalaki mo yung mga pinapadala mong street foods at mga ulam? Like ew! Anong akala mo sa akin? Cheap? Alam mo, Aris, ang basura, kahit balutin mo ng ginto, basura pa rin. Sa tingin mo, babagay ka ba sa mundo ko? I am an accomplished lawyer. Tinitingala, hinahangaan. And you? Isang hamak na tambay na walang narating sa buhay? Come on, wake up, Aris. Porket nakabihis ka ngayon, akala mo papatulan na kita? If I know, baka ninakaw mo lang yung pinambibili mo ng mga pinapadala mong pagkain sa akin eh. Tama ako, di ba? Hold upper ka no? Magnanakaw ka para lang magkapera? Ano, kaya ka kumakapit sa akin dahil nahuli kang magnanakaw? Kailangan mo ng magaling na abogado? Pwes, para sabihin ko sa'yo, hindi para sa charity ang serbisyo ko bilang abogado. Malalaki at mayayamang tao lang ang mga clients ko. Kuha mo? Pangmamaliit at pang-iinsulto ng matapobreng abogada, sabay ibinato nito sa mukha ni Aris ang binigay nitong bouquet ng bulaklak. Sir, ayos lang po kayo? Tara na po sir. Salitang wika ng dalawang kasama ni Aris. Sir? Hoy! Isa pa tong mga to? Tama na ang pagpapanggap ninyo, mga ungas. Nagsama ka pa talaga ng mga alipores mo, no? Nakakatawa naman kayo. Ang galing nga, it's very clear. You're just putting up a show. Panggap pa more, Aris. Mga kawatan kayo. Tumatawang wika ni Martina. Ang dami mong sinasabi. Ang pangit pala ng ugali mo. Kung anong ikinaganda ng mukha mo, siya namang kinasagwa ng ugali mo. Alam mo, sayang ka. Edukada ka nga, pero kung umasta ka, para kang walang pinag-aralan. Sa ating dalawa, ikaw ang totoong pathetic. Loser. Look at you. Mukha kang kawawa. Alam kong gusto mo ako, pero pinipigilan mo kasi mayaman ka, mahirap ako, mataas ka, mababa ako, professional ka, tambay ako. Wow! Alam mo, kung ako ang professor mo, ibabagsak kita. Ang babaw kasi ng judgment mo. Sa totoo lang, Martina, hindi ka bagay maging abogado. Kasi bukod sa matapobre ka na, you don't actually think before you speak. I am so disappointed, Attorney Martina. You can do better than this. Nakangiting tugon ni Aris. How dare you talk to me like that? Sino ka ba sa tingin mo? Hindi mo ba ako kilala? I can sue you. Kaya kitang bulukin sa bilangguan. You better back off, you poor loser jerk. Galit na sigaw ni Martina, sabay sinampal nito ng malakas si Aris. Wow! Just wow! Boys,
Lakunan niyo ba ng video lahat ng yon? Wika ni Aris. Yes po, sir. Recorded po. Salitang wika naman ng mga kasama ni Aris. Good. I see you in court, Attorney Martina. Slander by deed, oral defamation, physical injury. Tumatawang wika ni Aris. Go to hell. Ang yabang mo? Kung makapagsalita ka ng mga ganyan, akala mo alam mo ang ibig sabihin? For sure, narinig mo lang yan sa amin. Sige, layas na. Ambisyosong pulubi. Malakas na wika ni Martina. Hindi na muli pang sumagot si Aris at tumawa na lang itong umalis at sumakay sa kanyang sasakyan. Astig hayop! Nagrenta pa ng sasakyan ang loko para magpa-impress sa'yo, friend. Wika ng isang abogado. Kaya nga, wagas maka-effort ang person. Ang tapang niya ha? Imagine, siya lang ang kauna-unahang tao na nagsalita at sumagot sa'yo ng ganun sa the one and only Attorney Martina. It takes a lot of courage to do that, ha? Sunod na wika ng isa pang abogada. Mukhang nakahanap ka ng katapat mo, friend. Matindi si kuya, aminin. Wika muli ng isang abogada. Shut up! I hate him! Galit na sigaw ni Attorney Martina. Sabay bigla itong napaluha dahil pakiramdam niya ay natapakan ang pride at ego nito sa ginawang pagpalag sa kanya ng isang tambay lang na kagaya ni Aris. Kinabukasan ay laking gulat ng matapobreng abogada noong makatanggap ito ng isang sulat at nanlaki ang mga mata ni Martina dahil tinutoo nga ni Aris ang banta nitong pagdedemanda sa kanya. Attorney, yung Aris po yung nagbigay ng sulat na yan. Nasa harap po siya ng building. Hindi pa po siya nakakaalis. Wika ng sekretarya ni Attorney Martina. Kaya naman, dali-dali itong bumaba para harapin ang tambay na binata. Aris, talaga bang hinahamon mo ako, ha? Buwisit ka talaga. Sigaw ni Martina. Ganyan ba talaga, attorney? Wow! Ang abogadang tinitingala, mukhang makukulong dahil sa kagaspangan ng ugali niya. Alam mo, attorney? Alam kong alam mo na napakalakas ng ebidensya ko laban sa'yo. Nasa video lahat ng pamamahiya, panlalait, pananakit at panghahamak mo sa akin in public. No doubt. Even the best lawyer cannot defend you. Not even you, Attorney Martina. Tusong wika ni Aris. Oh my gosh, what have I done? Oh no, this can't be happening. Wika ni Martina, sabay na paatras ito at halos natumba dahil bigla itong nanghina nang napagtanto na niya na seryoso talaga si Aris sa pagsampa sa kanya ng kaso. Noong nakita ni Aris ang matinding takot sa mukha ni Martina, ay nagdesisyon ito na umalis na. Wait, Aris, anong gusto mong gawin ko? Please, huwag mo nang ituloy. Makikipag-date ako sa'yo kung yan ang gusto mo. Okay ba? Just tell me. Money? Right, pera. Yan ang kailangan mo. Magkano? Aligagang wika ni Martina. Ang taas talaga ng apog ng isang attorney, Martina. Ang baba talaga ng tingin mo sa akin, no? Think, Martina. Matalino ka. Gamitin mo yung utak mo. Okay? Wika ni Aris. Dahil naintindihan ni Martina ang nais iparating sa kanya ng binata, bagamat mabigat sa kanyang pakiramdam, ay kailangan niyang bigkasin ang katagang kahit kailan
ay hindi pa lumalabas sa bibig ng mapagmataas, mayabang at matapobreng abogada. Aris, sorry. I am sorry, Aris. Please, Aris, forgive me. Look, nag-uumpisa pa lang ako sa career ko. I mean, masisira ang lahat ng pinaghirapan kong credibility at reputasyon. Ang pangalan ko. I know, I admit, nagkamali ako. It's all my fault. Please, Aris, pag-usapan natin to. I am really sorry. I must admit, you are a nice guy and you don't deserve what I did to you. I am sorry. Naluluhang wika ni Martina. Marunong ka naman palang magmakaawa, Attorney Martina. Sayang, hindi mo pala ako deserve. Take this as a lesson. Okay, apology accepted. But let me say this to you. Hindi porket mataas ang tingin mo sa sarili mo, ay may karapatan ka ng manghamak ng mga taong sa tingin mo ay mas nakabababa kaysa sayo. Tandaan mo, Martina, hindi lahat ng nakikita ng mata ay tama. Totoo, umiikot ang buhay. Baka hindi mo namamalayan. Sa susunod, ikaw na ang titingala sa dati mong tinatapak-tapakan. Matapang na wika ni Aris at tuluyan na itong umalis sa lugar na iyon. Sa paglipas ng araw, ay sa hindi maipaliwanag na kadahilanan ni Atty. Martina, ay tila hinahanap-hanap na nito ang araw-araw na pagpapadala ni Aris ng mga pagkain. Tila hinahanap-hanap din niya pati ang malambing na boses at maamong mukha nito. Bagamat pilit mang itinatanggi ng dalaga sa kanyang sarili, ay nagkaroon ng matinding epekto sa kanyang pagkatao ang ipinakitang katapangan at malakas na personalidad ng binata, dahilan upang mas lalo pa itong nahumaling sa misteryosong pagkatao ni Aris. Sa paglipas ng mga araw ay palaging inaabangan ni Martina sa harap ng law firm si Aris, baka sakaling muli pa itong bumalik. At sa pagkakataon sana na magpakita muli ang binata ay magtatapat na siya ng kanyang tunay na nararamdaman dito. Ngunit bigo na si Martina sa kanyang panalangin dahil kahit kailan ay hindi na muli pang nagparamdam at nagpakita si Aris. Sadyang malalaman mo lang ang kahalagahan ng isang tao o bagay kapag wala na ito. Kapag nasa harap mo lang ito at alam mong palagi lang siyang nandyan, ay madalas hindi mo ito binibigyan ng halaga at sadyang binabaliwala mo lamang ito hanggang sa tuluyan na itong maglaho na hindi mo namamalayan. Salamat muli mga pare koy. Kung nagustuhan nyo ang video ito, ay wag na kayong mahiya na magbigay ng isang like. At kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw mga pare koy. Hanggang sa muli, salamat!